Noong World War II, isang dalagang Chinese ang ginawang espiya upang akitin at paibigin ang kalabang opisyal ng kanilang bayan na umanib sa mga mananakop na Hapon. Ngunit hindi niya nagawa ang kanyang misyon dahil umibig siya sa lalaking nakatalaga niyang paslangin. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay base sa tunay na buhay ni Zheng Pingru at ito ay pinamagatang Last Caution na ipinalabas noong 2007. Noong 1942, ang Shanghai ay nasasakupan ng mga Hapon. Sa tirahan ng mga inchik na umanib sa mga Hapones, ang mga asawa ng mga maimpluwensyang politiko ay naglalaro ng mahjong at pinag-uusapan ang kanilang mga kabiyak. Ang kanilang maikling usapan ay naputol ng isang opisyal laban sa mga nagpoprotesta na si Mr. Yi. Pagkakita sa lalaki, ipinaalam sa kanya ni Mrs. Mac na huli na siya sa isang mahalagang pulong. Sa kanyang pagpunta sa isang cafe, nakita niya ang mga tao na naghihirap, namamalimos at hindi kayang umangkop sa buhay sa ilalim ng mananako. Marami ang walang pera para sa gasolina o pagkain at napipilitang gumala sa lansangan. Pagdating niya doon, tinawagan ng babae ang isa sa mga kapatiran at sinabihan niya ito ng isang lihim na mensahe na humihimok dito na kumilos na sa kanilang plano. Ilang taon bago ang pangyayaring ito, ipinadala sa digmaan ang mga sundalong Tsino upang ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan laban sa mga Hapones. Nakita ni Wang Jiaqi at ng iba pang mga babae ang militar na umaasa sa kanilang mabilis na tagumpay at agarang makauwi sa kani-kanilang pamilya. Si Wang Jiaqi ay nangangarap na magtungo sa London upang bisitahin ang kanyang ama, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya inaanyayahan ng kanyang ama na sumunod doon. Sa kanyang pinapasukang universidad, nakilala ni Wang si Kwang Yumin. Ang pelikula ay bahagi ng isang panahon kung saan nagpasya ang gobyerno ng China na magdiskrimina sa mga teenager sa pamamagitan ng pangangalap ng pondo para makabili ng gamot. Hindi nagtagal, nalaman ni Wang Jiaqi na nag-asawang muli ang kanyang ama at hindi pa handa ang napangasawa nito na papuntahin ang dalaga doon. Napilitan ng dalaga na maghanap buhay na mag-isa dahil wala na siyang maaasahan pa. Sa kanyang pagtatanghal sa teatro, kinakabahan si Wang Jiaqi sa entablado na may daan-daang tao na nakatingin sa kanya. Upang mapagtagumpayan ang kanyang takot, ang dalaga ay gumagawa ng isang madamdaming pananalita na nagpaiyak sa mga manonood at nakisimpatya sa mga pangunahing tauhan ng dula. Nagagalak sa kanilang maliit na tagumpay. Ang mga mag-aaral ay umiinom at nagkakasiyahan. Sa huling tram pa uwi, umaasa si Wang Jiaqi na maglakas loob si Kwang na halikan siya, ngunit hindi ito nangyari. Kinaumagahan, nagkumpulan ang mga estudyante sa teatro. Ang nakatatandang kapatid ni Kwang ay napaslang sa digmaan at nais niyang makapaghiganti sa mga Hapones dahil sa kanilang kalupitan. Matapos makipagpulong sa isang dating kakilala na nagtatrabaho para sa mga collaborator, nalaman ng estudyante na malapit nang dumating sa Hong Kong ang isang makapangyarihang opisyal mula sa Shanghai upang puksain ang mga taong hindi sumusuporta sa gobyerno ng Hapon. Nagpasya ang pangkat na gamitin ang kanilang pagkamalikhain at mapalapit kay Mr. Yi upang paslangin. Pagkakita muli sa dating kaklase ng kanyang napaslang na kapatid, nakiusap si Kwang na ipakilala si Mr. Yi kay Mrs. Mac na gagampanan ni Wang Jiaqi upang akitin ang opisyal. Ang iba ay magkukunwari bilang isang driver, isang security guard at pinsan ng dalaga. Kinaumagahan, nakasalamuhan nila ang asawa ni Mr. Yi na namimili sa shopping mall. Bilang kunwaring asawa ng isang matagumpay na negosyante, si Wang Jiaqi ay naging malapit sa pamilya ng mga traidor na nagtatrabaho para sa gobyerno ng mga Hapon. Dapat mahulog si Mr. Yi sa kanyang alindog upang madukot ito ng kanyang kasamahan sa grupo.
kalaunan ay naabutan ng ulan si Mrs. Mac at nabaling ang atensyon ni Mr. Yi sa dalaga, kaya niyaya niya itong magtungo sa kanyang bahay. Nang gabing iyon ay napilitan siyang makipaglaro ng mahjong kasama ang mga ginang dahil ang isa sa mga kalaro ng mga ito ay wala pa. Pagkatapos nito, tinalok ng dalaga si Mr. Yi na patatahian ng isang pasadyang suit para sa opisyal, kaya iniwan niya ang numero ng kanyang telepono sa lalaki. Kinabukasan, nagtungo sila sa isang mananahi at isinukat ni Mr. Yi ang bagong suit para sa kanya. Pagkatapos bisitahin ang sastre, nagtungo sila sa isang restaurant at maghapong magkasama. Habang naghahapunan, ipinaliwanag ng politiko na takot lamang ang nakikita niya sa mga mata ng mga mananakop at napagtagumpayan ito ni Wang Jiaji na may kumpiyansa, katapangan at mapanghamong tingin. Kinagabihan ay inihatid ni Mr. Yi si Wang Jiaji pauwi. Nang mapansin ng mga estudyante ang paparating na sasakyan, pinatay nila ang mga ilaw. Armado ang kanilang mga sarili at naghanda sila upang parusahan ang taksil na si Mr. Yi. Inakit ni Wang Jiaji ang lalaki, ngunit maingat ito at hindi basta-basta nagtitiwala. Ang dalaga ay talagang sinanay sa sining ng intriga at pangaakit. Ngunit ang takot ni Mr. Yi ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na manatili doon. Napagtanto nila na hindi maiiwasan ang pagdududa kay Mr. Yi, kaya ang mga estudyante ay nagpasya na magtalaga ng isang espiya. Si Wang Lei ay may karanasan sa mga babae, kaya ipinagkatiwala sa kanya na turuan ang birhen pang dalaga na si Wang Jiaji kung paano maging bihasa sa pakikipagtalik. Mabilis namang nagsanay, handa na ang dalaga para sa pakikipagniig nito kay Mr. Yi. Ngunit ang lahat ay nasira ng isang tawag mula sa asawa nito, kaya nagpaalam ito sa kanya ng kanyang agarang pag-alis. Dahil nabigo sa operasyon, ang mga estudyante ay nagimpake ng kanilang mga gamit at planong lisanin na ang flat. Natuklasan sila ni Chow, tinakot ang mga estudyanteng nagpoprotesta. Sa galit, inatake siya ng mga lalaki at sinaksak. Pagkatapos ay binali ni Kwang ang leeg ng lalaki. Nang makita ang kakilakilabot na pangyayari, nagmadaling tumakas si Jiaji. Sa Shanghai, makalipas ang 3 taon, bumalik si Jiaji sa bahay ng kanyang tiyahin, kung saan siya nagpupumilit na manatili sa kabila ng kahirapan. Ang kanyang ama na ng ibang bansa sa Inglaterra ay hindi na nagawa pang kunin siya. Dahil nawala na siya ng ganang mabuhay, ngunit may interes pa sa pag-aaral, nagpupumilit siyang makahanap ng paraan upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Matapos gastusin ang kanyang huling ipon, nagtungo si Jiaji sa sinehan. Sa labas, muli niyang nakita ang isang dating kasamahan. Habang nanananghalian sa isang cafe, ipinaalam ni Kwang sa dalaga na ang kanilang ginawang pang-espiya dati ay nalaman ng iba pang mga protestante. Pagkatapos ng krimeng nangyari noon, ay nakipag-ugnayan ng mga ito at nag-alok ng kanilang kooperasyon. Ngayon ay hindi na lamang isang estudyante si Kwang na nangangarap na makapaghiganti, kundi isang ganap ng miyembro ng isang organisasyon na lumalaban sa mga mananakop. Si Mr. Yi ay naging pinuno ng special agent na siyang naglalantad sa mga protestante at mas lalong mahirap na mapalapit dito. Tanging si Mrs. Mac o si Wang Jiaji lamang ang nakakalapit kay Mr. Yi dahil kilalang kilala nila ang isa't isa. Matapos makilala ang lahat, si Jiaji ay sumang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kumuha ng isang laso na tableta para lunukin ito kung sakaling siya ay mabibisto. Bilang paghahanda para sa pagsapi, nagsanay siya kung paano mag-assemble at mag-disassemble ng mga armas. Sa huli, ay hiniling niya sa pinuno ng kilusang protestante na maghatid ng liham para sa kanyang ama. Ngunit sinunog ito ng matanda upang mabura ang anumang pagkakakilanlan ng dalaga. Kung sakaling magiging tagumpay ang operasyon, pinangakuan siya nito ng isang paglalakbay patungo sa Inglaterra. Muli, nagkunwaring Mrs. Mac si Jiaji
at nagtungo sa bahay ni Mr. Yi upang mapalapit sa kanilang pamilya. Umupa siya ng kwarto na malapit sa hotel. Nang malaman ng politiko ang kanyang problema sa pera, inalok siya nito na manatili sa kanilang bahay dahil maraming bakanteng kwarto sa kanyang mansion. Nakipagkita ang dalaga kay Kwang sa tram at nagpasa siya ng mahalagang impormasyon. Tumatanggap ng pera at mga tagubilin upang mapanatili ang kanyang pagiging espiya. Pagkatapos ng pamamasyal, inabangan siya ng isang driver upang ihatid siya kay Mr. Yi. Pagdating sa hotel, nakita siya ng lalaki at nagkaroon ng interes sa kanya. Ang malibog na si Mr. Yi ay sinunggapan kaagad ang dalaga at pinagpapalo ito ng kanyang belt sa kasapilitang ginahasa. Upang subukan ang damdamin ng lalaki, nais niyang ipaalam dito ang kanyang nalalapit na pag-alis, ngunit umalis si Mr. Yi para sa isang business trip. Pagbalik nito pagkaraan ng ilang araw, nalaman nitong galit sa kanya ang dalaga at talagang naniniwala sa kanya. Dahil sila lamang ang naroon, ay muling nangyari ang matinding pagtatalik sa pagitan ng dalawa at lubos na nasisiyahan sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, nagkita sina Kwang at Jaji at napag-alaman ng dalaga na ilang mga protestante ang nakakulong. Ang kanilang mga safe house ay nabisto na at ang mga karagdagang pagpupulong upang makipagpalitan ng impormasyon ay lubhang mapanganib. Nang gabi ring iyon, napansin ng dalaga si Mr. Yi na nagsusunog ng mga dokumento sa kanyang opisina. Sa pagtitiwala sa kanya ng lalaki, ay ipinagtapat nito sa kanya na hindi siya umalis dahil sa isang business trip, kundi ginugol niya ang kanyang mga araw at gabi sa pagtatanong sa mga nagpoprotesta na hindi sumusunod sa mga batas ng Hapon. Sa sumunod na gabi, nagpasya siyang mangalap ng mga detalye ng interogasyon. Pagdating nila sa hotel, ang dalawa ay nauwing muli sa matinding pagtatalik. Sa isang punto ay gustong samantalahin ng dalaga ang sandali at tinakpan niya ng unan ang mukha ng lalaki habang nakapatong siya dito upang paputukan ng bala ang noo nito. Ngunit hindi siya nangahas na gawin iyon dahil nasasarapan siya. Nagawa ng dalaga na palambutin ng isang marahas at mapagtaas na opisyal sa kama, ngunit napakabigat ng kapalit ito. Sa isang pagpupulong kasama ang isang matandang lalaki, inamin ni Mrs. Mac na si Mr. Yi ay parang ahas na gumagapang ng palalim sa kanyang puso. Naniniwala ang pinunong protestante na hindi pa napapanahon at siya lamang ang tanging nakakalapit sa traidor upang makakalap siya ng mas maraming impormasyon. Nang gabing iyon ay nagkita sila ni Mr. Yi sa isang Japanese restaurant kung saan kinantahan niya ito at napaluha ang lalaki. Sa kanilang paghihiwalay, nag-iwan si Mr. Yi ng sobre sa dalaga na ibibigay niya kay Mr. Sel. Binuksan ng mga protestante ang liham, ngunit naglalaman lamang iyon ng business card at ipinagpalagay nila na ito ay isang pagsubok. Binantayan ng mga pangkat ng protestante si Jaji at pinayagan nila itong maglakbay tungo sa kanyang patutunguhan. Si Mr. Zed pala ay isang alahero na gagawa ng singsing na binayaran ng advance ni Mr. Yi. Pinili ng dalaga ang pinakamalaking brilyante at makalipas ang ilang sandali, tinawagan niya si Kwang para magbigay ng mensahe na humihiling ng aksyon. Pag-alis niya sa cafe ay nakipagkita ang dalaga kay Mr. Yi at nagmungkahi na pumunta na sila sa jewelry shop upang kunin na ang singsing. Nang makita ang singsing, napagtanto ni Mr. Yi na sa wakas ay kasama na niya sa buhay si Mrs. Mac. Sa isang mapagpasyang sandali, hindi mapigilan ni Chachi ang kanyang damdamin at binalaan ang kanyang kalaguyo na siya ay planong paslangin at kailangan niyang tumakas. Sa huling sandali ay nakatakas si Mr. Yi. Hindi nagtagal, nahuli ang mga protestante kasama na si Wong Chachi bago niya makrack ang poison pill. Mahal na mahal ni Mr. Yi ang dalaga, ngunit mas mahalaga ang kanyang trabaho kaya ayaw niyang makita ito para madala ang mga protestante sa quarry dahil kailangan nilang mahatulang paslangin
sa oras ng 10:00 ng gabi. Pabalik sa bahay, umupo si Mr. Yi sa dating hinihigaang kama ni Jiaji habang naghihintay na may kirot sa kanyang puso sa oras kung kailan isasagawa ang hatol.